And then guys, no, so now we are going to talk about session number 8. And for session number 8, actually, we are just going to continue. As I said, no, so session 7 natin is all about SMC, to be specific, swing points as liquidity, no, zones or liquidity. Sabihin, madaming orders, but meron pa tayong dalawa actually. And siguro, I'm going to teach it na dito sa lesson na to, no? And this is our session number 8, no? Relatively equal structures and trend line as liquidity zones. So actually, they have the same point. If yung yesterday, if you guys could remember, if meron tayong ganito, diba? Diyan lang tayo nag-aabang, tama ba? So kapag ka dumaan yung price dito, like that, bangat, bumagsak. Diba? Pagka umangat yan, ibig sabihin, magkakaroon ng reversal, tama ba? Kasi kumuha siya ng order dun sa taas. Sa taas nitong point na to. Ganun tayo tumitingin guys ha. We do not look at the candle. No, it's not about the candle eh. Hindi yung candle na sinisilip natin. Yung nasa taas ng candle, yung empty space. That is where liquidity is, is found, no? And now, so review lang to. So ngayon, meron pa tayo pag-uusapan. So number 1, swing points as liquidity. Ito pa, ha? Relatively equal structures. Ano naman po yung relatively equal structures? So, ito yung mga klase ng, ng liquidity pa din. So, ganito lang yan. Dito. Hanap tayo na iba. BTC tayo sa Binance. Kasi, walang laman yung, walang laman dito yung BTC sa Binance ko eh. So, replay lang ako yung matagal-tagal na. Para lang mapag-usapan natin siya ng mas maganda. Ito. Ito, maganda to. We have a relatively equal structure. When we say relatively equal, medyo pantay. So ito, tingnan nyo ito, may pantay dito na area. Though hindi siya pantay na pantay, but it means that itong area na to pwede nyo isipin na yung ilalim niyan, ito ilalim niyan, ito. Yan, yung ilalim na yan. Basta makakita kayo ng relatively equal structure, yung ilalim niyan madaming orders. Bakit? Same concept. Nakita ng mga tao nung pagdating ng Bitcoin sa price ng 40k madaming pumili. So baka there's a chance na kapag bumagsak ulit sila dyan sa ilalim, bumagsak yung price dito sa ilalim, like that, magsisibilyan sila. Kasi nangyari na siya 2 beses. So, tingnan natin. So, ngayon, paano ko ba sinisilip tong relatively equal low? Ganyan lang. So, pagka nalagpasan yan, so gagawin ko, lalagyan ko ng linya like that. So, pag nalagpasan yung relatively equal structures na yan, so this is actually what we call relatively equal low. Kasi nasa baba. Kung nasa taas, REH, relatively equal highs. Tingnan natin na if tama yung sa isip natin. Pero once again, hindi siya always nangyayari. Yung ginagawa ng market na kumukuha ng energy or ng gas dyan sa area na yan. Ha? Kasi minsan baka lagpasan niya lang, ganun. Tingnan natin. Let's observe what would happen. Oh, wait lang. May bago na. May bago na tayong relatively equal low. So, from this, kaso parang pansin nyo, lumayo na si market. Baguhin na natin yung relatively equal low natin. Eto na po. Ayan na. Yan. Basta magkatabi na medyo, hindi naman need na sobra-sobra na pantay ng linya. Basta meron kayo nakita na, basta may nakita kayo. Actually, sorry. Excuse me. Actually, sorry. You know what? Let me change. Ito. Yan. Yan ang relatively equal low. So, dalawa na naman yung gas natin. Ito na sa pinakababa. And ito na sa taas. Maganda yan both. Mas malakas yan if I remember correctly. But basta, yan ay mga sweeping points. Sabi ng sweeping points, napupunta dyan yung market. Uy! Kita nyo ito? Oh. Ayan oh. Diba? Swing hip. Swing hip, diba? So, kitang-kita, guys. Apakaganda nung ginawa dito na action ng market. Swing hip nga yung relatively equal low na to. So, ngayon, meron tayo actually madaming liquidity ngayon. Paano natin titingnan? Meron tayo dito sa baba. And meron tayong swing high liquidity dito. Ayan, may swing high liquidity tayo dito. Tapos meron tayo dito swing low liquidity pa.
Iyo. Oh, 'di ba? So ito, makapal to, guys. Dalawang layer ng orders to. Grabe yung ginawa dito. Kitang-kita yung rejection. Gaano kahaba yung wick na yan, no? 'Di ba? Price action, guys, by the way. So, let's continue. Oops. Kumuha ng liquidity dito sa area. Umangat sa bumaba, 'di ba? Umangat. Oops. Ayun. Ngayon, tanong, bakit siya bumagsak ng ganito kabigat? Bakit siya bumagsak ng ganito kabigat? I-ano ko replay ko. Bakit siya bumagsak ng ganong kabigat? Ano kaya meron? Guys, relatively equal high. Anong ginawa niya? So, syempre, sabi ko nga, sa taas ng relatively equal high na yan, may liquidity tayo. May orders dito sa bandang area na to. Sa taas niyan. May orders yan. Mga naka-sell yan lahat. Oh, bagang. Nag-sell di ba lahat? Oh, di ba? That is liquidity. O ngayon, may second liquidity tayo ha, na tinitingnan. Ito, nagamit na to eh. O, dalawa, magkatabi actually, magka-layer lang sila, di ba? Pero, ang tanong eh, aabutin kaya to liquidity natin? Because if not, may reason. Ayun. Ayan na, kinuha na yung dalawang liquidity. Pero, nag-reversal ba kagad? Umangat ba kagad? Sumaglit, tumagal siya dito. Sabihin, nag-ipon ng lakas. And there we go. So, relatively equal low. Tingnan nyo guys. Relatively equal low structure na to. Ah? O, dalawang relatively equal low. Diba? Ito. Tapos ito. Lakas yan. Diba? So, makukuha sila ng liquidity dun sa mga area na yun. So, that is the first concept, no? I think I'm going to cut this video here para mas ma-discuss ko ng much better yung concept natin ng session number 9, which is trend line as a liquidity. Hindi ko na sila pagsasamahin para bite size talaga. Okay? Thank you.